Samantala, importante sa lahat ang sistema ng pagboto bilang bahagi din ng karapatan ng mga Pilipino. Ito para makilala nating lahat at salain kung sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. Kahit nagpahayag ngayon ang isang election lawyer na piliin lamang ng publiko ang sincero sa trabaho nitong maglingkod. Nagbabalik si Julius Tisamburon. Sa lahat ng bagay, kailangan mong pumili. Pumili ng tama, pumili ng naaayon, pumili ng karapat-dapat. Isa ng matagal na sistemang may kaugnayan dyan ang eleksyon. Mula sa opisina, pagpili ng Pangulo ng Asosasyon ng mga Manggagawa. Sa mga paaralan, pagpili ng lider mag-aaral na mag-aangat sa bawat isa. Hanggang sa buong bansa na magpapaunlad at tutulungan ang mamamayan nito. Ganyan kaimportante ang halalan. At dahil sa kada 3 taon sumasailalim ang bawat Pilipino sa karapatang hindi dapat ipagkait ni numan ang pagboto, muling nagpaalala ang isang election lawyer na dapat isiping mabuti ng bawat isa ang opisyal na ihahalal at maglilingkod sa sambayanan. Ayon kay Atty. Romy Macalintal, masilaw sa taglay nitong kasikatan, dapat ay sincero ito sa ginagawa niyang trabaho. Well, alam mo, dapat tandaan ditong mabuti. Kilalanin natin kung sino ang ating iboboto. Ano ba ang mga qualifications ng mga kandidatong ating ihahalal? Hindi po pwedeng basta-basta na lamang tayong boboto na dahil lamang sa kilala natin siya o kaibigan na iboboto natin. Kailangan malaman natin ang kanyang integridad, kailangan malaman natin kung siya'y mapagkakatiwalaan, malaman natin kung siya'y tapat sa ating bansa. Dagdag pa niya, lahat naman pwedeng makilahok, pero dapat isipin bago sumabak ang nakaatang na responsibilidad. Sapagkat sa pamamagitan nito, dito lamang tayo makakatiyak na talagang ang bansa natin ay pupunta sa isang lugar na talagang makakabuti para sa ating lahat. May 10 katangian dapat hanapin ng botante sa isang kandidato at ilan lamang sa mga ito ay may takot sa Diyos, may malasakit, may integridad, matuwid, may isang salita at walang kinikilingan. Ang pagsisisi hindi laging nasa huli. Well, talagang kailangan ng pantay-pantay na karapatan sapagkat kung hindi, ay wala tayong demokrasya. Kung iba ang pagtingin sa mahirap, iba ang pagtingin sa mayaman, iba ang pagtingin sa lalaki, iba ang pagtingin sa babae, magkakagulo tayo sapagkat tayong lahat nilikha ng Panginoon na pantay-pantay, kaya kung ano ang karapatan ng bawat isa, iyan ay dapat na maging karapatan din ng bawat taong bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Tisamburon.